16 na taon matapos bitayin si Flor Contemplacion sa Singapore, may 3 na naman tayong mga kababayan na pinarusahan ng kamatayan dahil sa mga kasong kinasangkutan nila abroad. Sina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Narito po ang kanilang mga kwento. Sa kabila ng pagpupursige ng ating gobyerno na mapigil ang pagbitay sa 3 Pilipinong nahulihan ng droga sa China, natuloy pa rin ito noong Miyerkules. Na lethal injection sina Ramon Credo, Sally Ordinario Villanueva at Elizabeth Batain. Ang pamilya ni Sally nagtali ng telang puti sa kanilang ulo bilang simbolo ng kanilang pagluluksa. Sobra yung ginawa nila sa anak ka. Sabi ko, Diyos ko, Lord, bahala ka na. Bahala ka na yung ginawa nila sa anak. Pagbabayaran nila yun. May rehas sa gitna namin. So kung yayakapin namin siya pa side, ganyan kami magyakapan. Kamay niya lang, in-extend niya lang yung kamay niya na gano'n. Talagang malupit yung China. 1 oras lang daw ang ibinigay ng gobyerno ng China para makausap nila sa huling pagkakataon si Sally. Nung muli raw nilang nakita si Sally, isa na itong malamig na bangkay. Nakita namin nakabalot ng plastik na itim. Tapos ang binuksan lang, dito lang sa ulo, mukha. Pinabubuksan ko yung buong katawan, ayaw. Nakagapos pa kahit patay na. Kasama sa mga naiuwi nilang gamit ni Sally, ang sulat nito para sa kanyang mga anak. Unang-unang line, Princess, take care, I love you. Lexbird, take care, I love you. Aryong, take care of our kids. And no matter what happened, I love you forever. Sally O. Villanueva. Ang asawa naman ni Ramon Credo, naghanda na ng altar na paglalagyan ng abo ng kanyang asawa. Nagkahiwalay ang mag-asawang Credo matapos masangkot sa droga si Ramon. Sabi ko, mahal na mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal namin siya ni Chloe. Tapos sinabi ko na rin na kamag-alala, alagaan ko tong anak mo, tong bunso mo. Pang-unawa naman ang hiling ng pamilya ni Elizabeth Batain sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Sa mga kababayan ko po, napakadali po humusga. Napakadali po. Di po ba mas maganda ipagdasal natin ng tao? Sinasabing hindi talaga OFW o Overseas Filipino Workers sina Ramon, Elizabeth at Sally. Mga tourist visas kasi ang daladala nila sa China. Iba't iba man ang kanilang mga pakay, pare-pareho ang dahilan ng kanilang pag-alis, ang humanap ng mas magandang buhay para sa kanilang mga pamilya. Yun nga lang, marami sa kanila napapahamak. Bagong bayani ang tawag natin sa ating mga OCWs. Tratong bayani naman kaya ang ibinibigay sa kanila ng ating mga embahada doon sa mga bansang pinagtatrabahuan nila. Noong 1995, nagluksa ang maraming Pilipino nung binitay sa Singapore ang domestic helper na si Flor Contemplacion. Pinatay daw kasi niya ang kapwa niya domestic helper na si Delia Maga at ang alaga nitong batang Singaporean. Matapos ang 16 na taon, tila muli na namang binagsakan ng malaking dagok ang pamilya Contemplacion. Nakakulong ang asawa ni Flor na si Efren dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Wala namang nasisisi na yun. Kaya sa akin nga, yung dating ko sa akin, kung kayo pinagpapaubaya ko na sa Panginoon Diyos ko, anong magiging kahinatnan. Pati ang 3 anak ni Flor na sina Sandrex, June at Joel nakakulong din dahil pa rin sa kasong droga.
Ang babaeng anak naman ni Flor na si Russell, meron ng sariling pamilya. Pero hanggang ngayon, masama pa rin daw ang kanyang loob. Kulang sa suporta yung gobyerno natin sa kaso ng mama ko. Kaya lang po sila talaga gumawa ng paraan dahil pinupukpok na sila ng taong bayan sa kainitan ng issue ng floor contemplation kasi noon. Ayon sa Migrante International, isang non-government organization, may mahigit 100 Pilipino raw na kasalukuyang nasa death row sa ibang bansa. Yung ibang nahatulan ay may finality na. So petsa na lang tayo nag-uusap. Ngayon, ang mas natatakot lang kasi ako dahil wala ba nakukuhang aral ang gobyerno. Ayoko na makakita ng pamilya na iiyak, pamilya na dadalaw, pamilya na kakalad ka rin na lang kung saan isang lugar at magmamakaawa na tulungan nyo ang aking anak na mailigtas. Ang pamilya Gonzales sa Mexico, Pampanga, balot ngayon ng pangamba dahil sa sentensyang kamatayan na ipinataw sa magkapatid na Edison at Rolando Gonzales ng isang korte sa Jeddah sa Saudi Arabia. Dahil ito sa kasong pagpatay noon pang 2006 sa 3 Pilipinong nakakumpetensya di umano nila sa iligal na sugal. Takot at pangamba yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam ko. Kasi baka matulad yung mga kapatid ko. Biglang-biglang tatawag sa akin. Patay na rin yung mga kapatid ko. Pebrero pa raw huling nakausap ni Nori ang kanyang mga kapatid. Maayos naman daw ang lagay ni na Edison at Rolando sa kulungan sa Jeddah. Pero wala raw pinaka-inaasam ang mga ito, kundi ang makauwi sa Pilipinas. Gayunman, may mga pagkakataon din namang may mga Pilipinong nasagip mula sa pagbitay sa ibang bansa. Death penalty ang hatol kay Marilu Ranario dahil napatay niya di umano ang kanyang amo noong 2005. Pero dahil agad na umapila ang ating gobyerno at nagbayad pa ng tinatawag na blood money sa pamilya ng biktima, naibaba ang hatol kay Marilu sa habang buhay na pagkakakulong. Pero maski na nalaman namin yun, alalang-alala pa talaga kami at nais namin kung maaari, kung sino makakatulong sa amin, na makauwi na lang siya dito. Dear Mama, sana lagi ka lang nasa mabuting kalagayan at sana huwag niyo kaming alalahanin dito. Sa ngayon, sa sulat na lamang daw nakakausap si Marilu ng kanyang mga anak. Baka may pag-asa talaga siya na kasi ganun yung nangyari sa kanya na makakalaya siya. At least, andyan lang siya, buhay pa siya. Tsaka na balang araw, malay mo, makalaya siya at makakasama rin namin siya ng mga anak niya. Sa bawat Pilipinong lumalabas ng Pilipinas, marami silang isinasaalang-alang. Paano ang iiwan nilang pamilya? Anong buhay kaya ang daratnan nila sa ibayong dagat? Katulad ng paulit-ulit ng nasasabi, sana dumating ang panahon, hindi na kailangan pang mangibang bansa ng maraming Pilipino para makipagsapalaran at ipagsapalaran pati ang kanilang mga buhay.